Masayang araw mga ka-PL. Nako, paano ba yan? Mga loyalista, siguradong magagalit kayo dito sa balitang ibibigay ko kapag tinapos nyo itong video ito. Kaya ako sa inyo, lumayas na kayo. Kung hindi nyo kayang tanggapin itong balitang ihahatid ko ngayong araw, lumisa na kayo sa channel ko. Magagalit lamang kayo, hindi sa akin. Pero siguradong magagalit kayo sa kamera. Bakit? Ayon kay Congressman Abante, congressman yan wala di umanong mga kongresista na handang sumuporta laban sa impeachment ni VP Inday Sara. Maliwanag? Maliwanag na masakit? Natatakot na rin ba kayo para sa bangag ninyong presidente? Akala nyo kay VP Inday Sara lang ang ibabalita ko? Kasama kay Ngagba. Ulitin ko, wala pang mga kongresistang handang sumuporta para itulak ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero sa mismong Pangulo, meron ng mga kongresistang handang itulak ang impeachment laban sa kanya o paano ba yan? May mga nangyayaring laro na sa Kamara. Naglalaro na ang mga kongresista kasi malapit na ang 2028 election. Kaya kinakailangan na nilang maglaro para sa posisyon, para manatili silang bilang isang kongresista, mapapartilist man o maparepresentante man ng kanilang mga nayon. Nag-iisip sila, teka, sino susuportahan natin sa dalawa? Ang Pangulo na matatapos at matatapos din naman ang termino niyan? O ang pangalawang Pangulo na magiging presidente pa yan at pwede tayong gipitin sa budget, oras na naging presidente na yan? Nakapag-isip-isip na mga buaya, mga kababayan. Mas sinuportaan na po nila ang impeachment ni Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. O ito po ang mga sinabi ni Congressman Abante, mga kababayan. Mga loyalista, relax lang kayo dyan Kain muna kayo ng pulburon. Habang nakikinig dito sa balitang ibibigay ko sa inyo. Pero lilimitahan ko lang po ang pagtawa ko, mga kababayan, kasi sobrang katipo talaga ng lalamunan ko ngayon. Inuubo O ito na ho yung balita. Simple kwentuhan lang. Urong lang ako ng kaunti para may pakita ko po sa inyo. Ayan diba? Abante. Sino may sabi? Si Abante. Wala pa ring malawakang suporta sa impeachment versus VP Sara. Bravo. Ayos. Iyak ka na. Kabahan na ang dapat kabahan. Namin ni Manila 6th District Representative at House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Benny Abante Jr. na sa ngayon ay wala pa umanong massive support mula sa mga kongresista para sa posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag natapos ang 1-year ban sa Pebrero 6, 2026. Malapit nang matapos ang 1-year ban, no? Dapat mga ganitong buwan, may mga nararamdaman na tayo mga mangilan-ngilan na mga kongresistang nagmamadali sinusuportahan itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo pero wala pa. Sino ang may sabi? Isang batikang kongresista. Kongresista yan Hindi naman yan Senado Kongresista. Di hamak na mas alam niya ang galaw sa loob. Di hamak na mas marami siyang naririnig ng mga bulong-bulungan. Sino pa paniwalaan natin? Si Anticler o itong mambabatas na araw-araw na sa House of Representatives? Si Anticler, ingay lang yan O ito pa, sa isang panayam sa radyo, nitong Enero 12, sinabi ni Abante na hindi niya nakikita ang matinding interes ng mga kaalyado ng administrasyon na itulak ang impeachment. Partida, mga kababayan. Kaalyado pa ng administrasyon. Pero tahimik po sila. Walang nagtutulak sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Natakot na o di kaya unti-unti nang magsisipagbaliktaran itong mga ito. Kinakailangan na lang muna nila ngayon manahimik. Oras na dumating ang araw na maisampa na ang impeachment laban sa Pangulo. Siguradong mabubulaga. Si Ngagba, mga kababayo. Teka, akala ko ba, kalyado ko kayo. Bakit sumuporta kayo sa impeachment laban sa akin pero sa pangalawang Pangulo, hindi kayo sumuporta? Mangyayari yan, mga kababayan. Malamang, ganyan ang isipin ni Marcos. Nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon, congressmen to support the
impeachment, wala akong nakikita ang talagang massive support. Ayon o ani Abante. Ayon sa mambabatas, marami sa kanya nakausap ha, ang naniniwalang mauuwi lamang sa wala ang hakbang dahil sa presensya ng mga pro-BP Sara sa Senado. Ayan. Kasi ngayon, mga kababayan, sa Senado, lingid po ito sa kaalaman ng karamihan. Ayon pa rin po ito sa ating kaibigang Butike. Meron ng nabubuong secret minority sa Senado, mga kababayan. Bagamat alam na po natin na meron pong Duterte Block at sila itong itinuturing na mga minority. Ayan. Kalaban ng majority, which is itong majority ay kalyado ito ng administrasyon. Ang minority, hindi, matik yan. Pero bakit po tinawag na secret? Kasi maliban po doon sa mga kilala po natin mga senador na nasa Duterte Block kung tawagin, mga kababayan. Sino-sino yan sila? Napakarami po niya. Maaaring kilala niyo po sila, mga kababayan. No? Kilala niyo po kung sino-sino itong mga Duterte Block na ito. Hindi na po natin isa-isahin. Meron pa pong nadagdag. Nadagdagan po ang Duterte Block sa Senado, mga kababayan. Kaya nga sa ngayon, secret muna di umano ito. Pero, naikwento po sa atin, hindi natin alam kung gaano katotoo ito. Kung totoo ba ito, mabuti. Kung hindi, kwento-kwento lang, marites lang. Sinabi ko lang rin po sa inyo. Antabayanan po natin. No? Dahil di umano, mga kababayan, sa presensya ng mga pro-BP Sara na senador, kaya walang naniniwala, mga kababayan, na mauuwi sa impeachment o mapapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kasi malakas po ang depensa ng Senado sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. So wala rin kwenta yan. Oo, halimbawa, sabihin natin tulad nung unang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Sa Kamara pa lang, hindi mo na kinakailangan itanong. Kasi impeach na si Inday Sara sa Kamara. Sa Senado nun, kumusta? Di ba ang higpit ng labanan? Na-impeach ba si Inday sa Senado? Wala. Kasi kung pinagkaisahan si Inday Sara sa Senado, siguradong impeach talaga si Inday nung mga araw na yon doon sa unang impeachment laban sa kanya. Nung sa una pa lang wala na mas lalo na itong pangalawa. Nagsalita na rin si Abante. Walang mga kongresistang handang sumuporta sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Pero mamaya sa Pangulo, babasahin ko gaano karami. Meron pa rin mga supporter si Vice President Sara Duterte that will go against the impeachment. It's only an exercise in futility pag tinuloy natin yan. Wala ring maaaring mangyari, dagdag niya. Kita nyo? Walang mangyari daw, mga kababayan. O sinabi rin ni Abante na ang Makabayan Block, ito na, ang posibleng maghain ng reklamo at magiging malinaw ang tunay na lagay ng suporta kapag nagbalik sesyon ang Kongreso sa Enero 26. Makabayan Block lamang po, mga kababayan, ang maaaring maghain ng impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Maliban dyan, wala na. Kung bibig na, tumahimik po yung ibang mamabatas. Kasi siguradong maapektuhan po yung kanilang posisyon. Maaaring hindi na sila manalo o hindi sila mababalik sa posisyon. So, anong ginakailangan gawin nila? Tumahimik na lang muna para yung nakaraang baho nila mahugasan. Sa madaling salita, natatakot na po sila. Ngayon, huwag na po natin tapusin yan. Dumako na po tayo sa isa pang balita. Ang sabi naman po nito isa pang balita, mga kababayan, na inihanda ko po para sa inyo, sandali lang nawawala. Ito na po, basahin ko na, mga kababayan. Ang sabi po, ito na yung tungkol kay kay Mr. President, mga kababayan, yung impeachment tungkol kay Mr. President, kay Inday Sara, wala sumusuporta sa Pangulo, meron. Ito na, Makabayan Block, may sapat na basihan para i-impeach si PBBM, naloko na. Kay Sara, wala silang nakikitang maliwanag na basihan para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo Pero, sa Pangulo, meron ng sapat na basihan, mga kababayan naniniwala ang Makabayan Block na may sapat na batayan upang ihain ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ng umano'y malawakang maling paggamit ng pondo ng bayan at iba pang aligasyon na may kinalaman sa pambansang budget. Ang pahayag ay kasunod na pagbubunyag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na may ilang grupo umanong lumapit sa kanya upang humingi ng pag-endorso para sa planong impeachment case laban sa Pangulo sa muling pagbukas ng sesyon sa Kongreso. Alam na ho natin yan. Nung isang araw pa po sinabi ni Erice yan, mga kababayan. Maliban dyan sa mga grupo na yan, meron pang mga Makabayan Block
na handang magtulak ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. At marami-rami na di umano mga mambabatas, mga kababayan, ang handang sumuporta para sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kaya naman, nung umingay itong tungkol sa impeachment kay Bongbong Marcos, natataranta ang Malacanang. Nagkukumahog sila kung paano sagutin itong impeachment kay Bongbong Marcos. Hanggang umabot ng kaninang umaga, hindi pa rin po matapos-tapos ang Palasyo Malacanang sa impeachment di umanong isasampa kay Bongbong Marcos. Patuloy pa rin po ang depensa nila na nagpapakitang para bagang natataranta na sila, mga kababayan. Na-i-stress na sila. Sumasakit na ulo nila sa paparating na impeachment complaint laban kay Marcos. Pero ang kampo ng ating pangalawang Pangulo, relax lang. Kahit ilan pang impeachment complaint yan, kampante sila kasi wala talagang malinaw na batayan o basihan. Ito pa, ayon kina House Deputy Minority Leader Antonio Tino at Representative Rene Luis O at Sara Ilago, wala pa silang alam sa naaktibong hakbang para sa impeachment ni Marcos. Sila yan. Tropa yan sila eh. Alam naman sabihin nila, kinabahan yung amo nila. Natural, itatanggi nila. Diba? Gayon man, iginiit nilang may mga isyong maaaring magsilbi batay sa ganitong reklamo. Nakita nyo na. Matapos nilang i-deny, ay teka, wala pa naman kami nakikitang hakbang o mga grupong magsusulong ng impeachment sa Pangulo. Pero, meron kaming nalalaman na merong sapat na batayan para magsilbi sila ng impeachment sa Pangulo. Para mga tanga lang. Laban bawi, mga kababayan. Kabilang umano sa mga ito, ang tinatawag nilang malawakan at systematikong plunder ng pambansang budget, pagpapalawak ng unprogrammed appropriations at mga aligasyon ng kickback kaugnay ng mga proyektong infrastruktura na inuugnay sa Malacanang. Yan ang batayan nila, mga kababayan. Plunder, naku po. Sa pambansang budget, ano pa? Mga kickback, mga proyektong, mga palpak ng mga proyekto na nagkaroon na nga ng korupsyon dahil, syempre palpak, ghost project, walang may pondo pero walang nagagawang proyekto. Permado ng Pangulo, damay siya dyan. Di ba? Samantala, inihahanda naman ng Makabayan Black ang paghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na susunod sa susunod na buwan kasabay ng pag-expire ng 1-year ban rule sa February 6, mga kababayan. Dalawa ang gustong sampahan ng impeachment nitong Makabayan Black, mga kababayan. Si Marcos at saka si BP Inday Sara. Pero kay Inday Sara, siguradong mahihirapan sila. Kasi napakahirap po hanapan ng batayan, basihan, ang ating pangalawang Pangulo para sa impeachment na ikinakasa laban sa kanya. Samantala, sa Pangulo, kitang-kita na po natin. Hindi po tayo tanga, bingi, bulag sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Alam po natin na mayroong mga nangyaring napakalalang korupsyon. Partikular po sa flood control project at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagkakaroon din ng mga korupsyon na tila kapabayaan ng ating Pangulo. Yung pagpapabaya pa lang mga kababayan na hindi na tila bagay hindi niya kayang pamunuan ng ating bansa. Pwede na pong gamitin yun Di ba? Tama pa ba? O hahayaan pa ba natin na maging presidente siya? Na gayong napabayaan niya nga kahit yung pambansang budget hindi niya nabantayan. Pinaglaruan, ninakawan ng mga unang-una pinsan niya at kaibigan ng mga pinsan niya. Kapabayaan niya po yan. Malaking kasalanan yan. Presidente ka pa naman. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto mo. Mas mainam pa sigurong lumayas ka na lang. O palayasin ka na lang. Yan. At marami pang ibang mga batayan, mga kababayan, ang nakikita di umano nitong mga taga Makabayan Black. Maliban pa doon yan sa 5 na hawak ni BP Inday Sara na impeachable offense laban sa presidente. Hindi pa kasama yung 5. Malay natin, baka yung 5 na yun, meron ding ganoong kopya ang Makabayan Black. At yun ang gagawin nilang basihan o batayan para sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero sa pangalawang Pangulo, may hirapan talaga sila. Excited to, mga kababayan, sa darating na pagbubukas uli ng Kongreso. Siguradong napakaingay po ang sigaw ng karamihan tungkol po sa impeachment ni Bongbong Marcos. Mag-aantabay ho tayo, mga kababayan. Ako lang excited na ako No? Sino kaya ang mai-impeach sa dalawa? Pero para sa akin, sa ating mga DDS, sigurado na tayo, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kasi ang pangalawang Pangulo, malinis. Hindi nagnakaw sa kaban ng bayan.
hindi kurakot, hindi nagpabaya sa kanyang posisyon, sa kanyang trabaho, mahirap hanapan ng butas si BP Inday Sara para ipa-impeach. Pero si Marcos maliwanag na napakarami na. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Yan malamang ang gagamitin nito mga magsasampa ng impeachment sa ating Pangulong Bangag. Di po ba? Yan lang po mga kababayan, maikli lang po muna tayo ngayon at medyo masakit po yung aking lalamunan, Makati talaga. Maraming salamat po, hanggang dito lang, mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.